Bilang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon, gagamiting mainam at kapaki-pakinabang ang artificial intelligence sa magiging malaking tulong para sa mga mag-aaral, guro at mga magulang. Kaugnay niya dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang paglulunsad ng Agapay program sa Quezon City Science High School. Si Kenneth Pasiete sa sentro ng balita. Sa makabagong panahon, hindi dapat napag-iiwanan ng sektor ng edukasyon. Yan ang target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya tuloy ang mga hakbang para palakasin pa ang basic education sa bansa. 1, 2, 3. Kabilang na riyan ang paglulunsad ng Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence o Agapay na pinangunahan mismo ng Pangulo. Umbrella program ito ng DepEd para sa lahat ng inisyatiba kaugnay ng AI. This is what we're trying to do today, standing next to our people and bridging the gap between technology and education. We all know that AI is shaping the way that we communicate and the way that we solve everyday problems. Our responsibility now is to ensure that our students use AI confidently and ethically, enabling them to stay ahead in this learning journey that they are going through. Pero bukod anya sa mga mag-aaral, mapapalakas din ang kakayahan ng mga guro, ng teaching personnel at mga magulang sa paggamit at integrasyon ng AI sa basic education. With the support of the ASEAN Foundation and Google.org, DepEd will roll out a national AI skills training program that will reach up to 1.5 million Filipinos, including learners, teachers, and parents. This means that students will learn how AI works. Teachers can learn how to integrate AI into their lessons. And parents can guide their children in using AI safely and wisely at home. Gayunman, binigyang diin ng Pangulo na bagaman malaking tulong ang AI sa pag-aaral ng mga estudyante, may ilang bagay pa rin anya na hindi magagawa ang teknolohiya. Technology cannot replace discipline. It cannot replace effort. It cannot replace the habit of showing up prepared and ready to learn. It cannot replace hard work. That is how we build a bagong Pilipinas. One that is enabled by technology and powered by Filipinos who choose to learn, to work, and to aspire for a better future for all. I wouldn't be too dependent on it since AI nga po, it's only there po to help us and not replace us. We are very grateful because this is an opportunity for us, teachers and students, to really apply this artificial intelligence in our educational system. I think it will be a great help for us. Ipinunto pa ng Pangulo na itinutulak ngayon ng pamahalaan ang pagbuo ng Philippine AI Program Framework na layong ihanda ang ekonomiya ng bansa sa hinaharap. Tututok ito sa pagpapatibay ng infrastruktura, kabilang ang high-performance computing at sa pag-upskill ng mga guro at mga manggagawa na mahalagang bahagi anya ng pag-unlad ng bansa. Samantala, ininspeksyon naman ng Pangulo ang kinukumpuning gusali ng San Francisco High School matapos masunog noong Hunyo ng nakaraang taon. Target anya itong matapos sa buwan ng Hunyo, kasabay ng pagbubukas ng panibagong school year. Mula sa dating 2 palapag na may 12 classroom, ay ia-upgrade na ito sa 4 na palapag na may kabuuang 36 classrooms. Napakiusapan natin ang SM na magtayo din ng 24 classrooms. Kaya ito na yung construction para sa mga bagong classroom na gagawin ng Public Works para sa DepEd. Pinangunahan din niya ang pagsasagawa ng Yaman ng Kalusugan Program o Yakap Caravan sa naturang eskwelahan, kung saan nakatanggap ang nasa 200 mga guro at estudyante ng libreng konsultasyon, gamot, vision screening at lab tests. Kenneth Pasiete para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.